Araw ng Sabado, makikita nga ang pagdami ng mga taong dumarating sa Nauhan Gymnasium. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na mapapasama ang kanilang team sa OMPL sa semis magmula nang magsimula ang ligang ito. Ilang taon na ang nakakalipas. Halos karamihan nga ng dumarating ay mga nakaberde ng suot at mabibilang na lamang ang hindi. Ang mga manlalaro nga ng ibang bayan ay nagpunta rin dito upang mapanood ang labanan sa pagitan ng defending champion na Puerto Galera Sea Lions kontra sa team na mayroong home court advantage na Nauhan Exterminators. Narito nga ang team ng Pola sa pangunguna ng kanilang captain na si Marky Lee. Ang ilang mga players ng Socorro ay nandito rin, sina Speed, Daymond at si Patrick Marasigan ito. Makikita rin nga sa isang dulo ng audience area ang team ng Pinamalayan na pinapangunahan ni Michael Gardiano. Makikita naman sa isang lugar na malapit sa bench ng Nauhan si Larry Dizon at kasama niya sina Trey at Troy Agoncillo. Dapat ay kasama rin nila sina Martin, Romeo at June kaso nagpaka-gentleman si Dizon at pinaupo niya bigla ang tatlong mga kadalagahang taga rito sa Nauhan nang maghanap ng mauupuan ng mga ito. Makikita pa ngang tinotokis ni Dizon ng mga iyon at lakas loob na pinaghihingi ang contact number at pangalan para i-search sa kanyang social media app na gamit. Si Trey nga nakatabi ni Dizon ay napapatikhim na lang. Sinisiko niya ito para sabihing ipakilala rin daw siya. Ayaw na raw niyang si Troy lang lagi ang may jowa. Samantala, makikita naman sina Martin na nakatayo sa may isang tabi sa ibaba ng audience area sa likuran ng basket sa kabilang side. Nakatingin nga sila sa pwesto ni Larry. Sila kasi ang nauna roon at pinagreserba nila ng mauupuan ang tatlong iyon na huling dumating. Kaso nang umihi sila at bumalik ay sila na raw ang nawalan ng mauupuan. Sabi na nga ba at si Kuya Larry ang may pakana nito? Nasabi na nga lang ni June. Hindi naman natin siya masisisi. Mga dalaga ang pinaupo niya. Natural lang na magpaka-gentleman tayo. Isa pa, okay na rin naman dito. Sabi naman ni Martin na sinubukan na ang umupo sa sahig. Wala naman silang choice at isa pa, okay naman daw sa kanila ito. Same format pa rin ba Kuya Martin ng semis? Tanong naman ni June kay Suarez. Habang si Romeo naman ay inilagay sa harapan niya ang kanyang bag na may lamang mga pagkain. Oo, isang panalo lang ang kailangan ng Nauhan. Habang dalawa sa Puerto Galera dahil mas mataas ang standings ng Exterminators. Sagot ni Martin na napatingin saglit sa dumaang mga babae sa harapan nilang tatlo na ang babango raw at amoy cologne. Palagay mo ba sino ang mananalo kuya? Tanong naman ni Romeo na pinagmamasdan ang wala pa ring tigil na pagpasok ng mga manonood. Ang mga bakanting lugar nga ay unti-unti na nagkakaroon ng tao. At ang natitir na lang na bakante ay ang likuran ng bench ng Puerto Galera Sea Lions na nasa kabilang side mula sa pwesto nila. Sa totoo lang ay hindi ko pa rin alam. Sigurado naman akong hindi papayag na matalo si Ramirez. Sila ang defending champion at sigurado akong pinaghandaan na nila ang labang ito. Bago pa man ito dumating. Seryosong winika ni Martin Suarez at ilang sandali pa nga ay biglang napatayo ang mga nakagreen sa loob ng venue nang may malakas na tambol ang biglang dumagundong sa may entrance. Tatlong malalaking tao ang may dalang malalaking tambol at nasa likuran nila ang dalawang kalalakihan na may dala sa bandera ng Nauhan Exterminators. Kasunod naman ng mga iyon ay ang mga nagsesiksihan at nagtatangkarang dalaga na kitang-kita ang makikinis na hita dahil sa maikling green shorts na suot nila na tinernohan ng munting tela na kung saan ay kita na ang kanilang mga flat na tiyan. Sabay-sabay na umiindak ang mga ito na ikinatuwa ng mga kalalakihan. Palakpakan nga ang karamihan sa mga ito at kasunod na nga nito ay ang pagpasok ng mga players na nakasuot ng berdeng jersey na pinangungunahan ni Maki Romero at ni Coach Mabs. Kalmado lang si Romero habang naglalakad at kasabay nito ay ang pag-chant ng mga supporters nila sa kanyang pangalan. Maki Romero, Maki Romero, Maki Romero, MVP, MVP, MVP. Sa mga cheer na ito ay ramdam na nga ng mga kasamahan ni Maki ang magiging intensidad ng mangyayaring laro ngayon. Alam nilang lahat na hindi basta-basta magpapatalo sina Henrik, lalo pa nga't
Ang huli nilang laban na umabot pa sa 2 overtime. Isa pa, nakapagtala rin si Romero ng 67 points sa labang iyon at binuhat nga niya ang nauhan para matalo ang defending champion sa baluarte nito noong araw ring iyon. Mag-warm up na kayo, huwag na ninyong hintayin ng kalaban. Sabi nga agad ni Coach Mabs nang makarating sila sa kanilang bench. Mas nagwala nga ang mga manonood nang ayusin na ng bawat players nila ang kanilang mga jersey. Nagsitayuan na nga ang mga ito na may dalang ilang mga bola. Si Romero naman nga ay naiwan lang sa bench na sineryosohan ang tingin ng kanyang mga kasama. Dito na lang ako, dribbling lang ang gagawin ko. Wika ni Maki na hindi man lang makikitaan ng kaba sa mukha. Parang normal lang sa kanya ang mga ganitong senaryo. Hindi nga niya iniisip ang laro nila ngayon dahil ang bumabagabag sa kanya ay ang nabasa niyang post sa page ng Batangas Wildcats kahapon. Nag-try out ka pala, Ricky, sa Batangas. Kung alam ko lang, dapat pala ay nagpunta rin ako. Bakit nga ba hindi ko naitanong kay Mr. Lim kung may iba pa siyang na-invite? Nasabi na nga lang ni Maki sa sarili. Nang matapos kasi ang All-Star noong 1 buwan ay biglang nagpakita ito sa kanya sa pinamalayan. Sinabi nito ang alok nito kaso agad niyang tinanggihan ito dahil sa Oriental Mindoro niya planong sumali. Imposible namang sa Batangas kasasali, hindi ba? Kinausap ko na si Sir Cervantes tungkol sa bagay na ito at sinabi kong sasali lang ako kung si Ricky ay magiging kakampi ko. Talagang isang iyon ginulat ako. Talagang napili siya sa tryout. Nakalaban kaya niya si Bull. Naalala rin niya si Lionel Duremdes at nang makalaban niya ito noon ay tinalo niya ito. Kaso napakatagal na noon. College pa raw siya noon at alam niyang ang isang iyon ay hindi rin tumitigil para mag-excel sa basketball. Kilala rin nga ni Maki si PJ Duremdes na ama nito at alam niyang isa itong legend sa basketball sa Batangas. Magiging masakit kalaban kung magiging tandem sila ni Ricky. Ang nakakatawa, ngayon lang sasali si Bull sa team ng Batangas kahit patiyuhin niya ang mga managers nito. Nasabi na nga lang ni Maki habang nagpapatalbog ng 2 bola ang magkabila niyang mga kamay. May problema ba, Maki? Bigla namang tanong ni Coach Mabs na nasa tabi na pala niya. Ha? Wala. Natatawang sagot ni Maki na bumalik na lang sa pagpo-focus sa kanyang ginagawa. Para kasing kinakausap mo ang sarili mo. Magsabi ka, ayaw kong sa game tayo magkaroon ng problema. Mas magandang tapusin na agad natin dito sa Puerto Galera para finals na tayo. Wika naman ni Coach Mabs na sinubukang agawan ng bola ang kanyang pamangkin kaso naiiwas ito ni Maki. Umalingaw-ngaw pa nga ang tunog ng pagtalbog ng bola nang pabilisin ito ni Romero. Parang nilalaro lang nito ang ginagawa na mas ikinahanga ng mga manonood na malapit sa kanilang bench. Wala na akong balak na matalo. Finals na ang nasa isip ko at hindi na ako makapaghintay na talunin ang team na tanging tumalo sa atin ngayong regular games. Seryosong wika ni Maki na nagsimula na maglakad habang nagpapatalbog ng 2 bola. Napangiti naman si Coach Mabs dahil mukhang handang-handa na raw ang kanyang pamangkin. Kasabay nga rin ito ay siya namang pagdating ng crowd na kasama ng Team Puerto Galera Sea Lions. May dala ring malaking tambol ang mga ito at dinagundong nila ang buong venue nang tumawid na sila sa court. Makikita nga sa likuran ang mga players ng defending champion. Kalmado ang mukha ng bawat isa at makikita nga si Henrik na may nakasalpak pa sa ulo na headset na parang chill na nagsasounds. Nagsimula na nga ring maghanda para sa warm-up ang defending champion at kakaiba raw ngayon ng mga players ng Sea Lions dahil kalmado lang ang bawat isa. Wala nga ring mga pagyayabang na nagaganap sa warm-up nila at pawang mga typical na shooting at dribbling lang ang makikita. Si Henrik nga ay nasa bench lang. Nakatayo ito at marahang iginagalaw-galaw ang mga paa para itong sumasayaw at parang humihimig pa ito habang ginagawa yun. Kung napapansin ito ng mga manonood ay kabaliktaran naman ito ng mga players ng nauhan. Wala silang pakialam sa gagawin ng Sea Lions dahil ang focus lang nila ay ang maglaro at ilang paso sila. Ilang sandali pa nga rin ay makikita na ang pagpasok ng mga referee at ang pag-upo ng mga game officials sa mesang nasa gitna sa gilid ng court. Tapos na nga ring mag-set up ng cameras ang mga nagla-live ng laban. Okay na rin ang ilaw at kahit pa nga 8:00 ito ng umaga
ay binuhay nila ito para mas lalong maliwanag ang loob ng venue. Sa pagsilbato nga rin ng referee ay doon na rin dahan-dahang tumigil ang mga nagwa-warm up na mga manlalaro. Parang automatiko silang kumilos. Pagdating sa bench ay nagpuna sila ng pawis at inilagay sa tabi ang mga ginamit nilang bola. Nagpunta na nga sila sa gitna, pumila ng magkakaharap sa isa't isa. Nakikita nga ang seryosong tinginan ng dalawang team. Si Henrik nga ay kinamayan si Maki Romero at walang salitang lumabas sa dalawa maliban na lang sa ngiting ibinigay nila sa isa't isa. Seryoso namang nakipagkamay ang bawat isa at bilang panghuli ay nginitian naman ni Coach Smab si Henrik Ramirez na tumango naman ng bahagya sa kanya. Sa pagbalik nga ng dalawang team sa bench ay doon na nga rin nagwala ang home crowd. Kung mawala sa loob ng gymnasium ang malakas nilang chant na talagang nilamon ang sinusubukang paglaban ng mga naka-asul sa likuran ng bench ng Sea Lions. Nauhan! 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 Dinagundong nito ang buong lugar at medyo nakaramdam ng kabog ang mga taga Puerto Galera dahil sa lakas nitong tila nakakabingi. Magkaganon man, makikita naman sa bench ng Sea Lions ang paghinga ng marahan ni Henrik Ramirez. Tumayo na nga siya at pinagmasdan ng kanyang mga kasamahan. Kapag natalo tayo sa game na ito, alam na ninyong resulta. Sambit ni Henrik na inilagay sa harapan ng kanyang mga players ang kamao niya. Hindi pwedeng mangyari yun. Sabi naman ni Jeric Salonga na binanat-banat pa ang leeg na sinundan din ng pagkuyom ng kamao sa tabi ng kanyang kaibigan at team captain. Humikab naman muna si John Ray Perez at ngumiti. Game ako, sabi nito na itinabi rin ng kamao sa dalawa niyang kasamahan. Game, sabi naman ni Ibanez na nagbigay pa ng ngiti kay Henrik at pagkatapos nito ay idinikit din niya ang kanyang kamao sa tatlong kasama. Sumunod na nga rin si Nico Terona at pagkatapos na tumayo na mga starters ay doon na nga sabay-sabay na tumayo ang mga bench players ng Sea Lions. Ayusin ninyo ang laro, hindi tayo pwedeng matalo sa game na ito. Sayang ang pagsali ko sa inyo, Henrik. Hindi na pwedeng maulit ang mga nangyari noong regular season. Sambit naman ni Jules Landicho na ikinangiti naman ni Henrik. Hindi na talaga, sabi ni Ramirez at pagkatapos nito ay buong lakas silang sumigaw ng itaas nila ng sabay-sabay ang kanilang mga kamao. Sinabayan din ito ng malakas na cheer ng mga supporters nila kaso hindi ito gaanong marinig nang magpakawala na rin ng malakas na sigaw ang mga nakaberde sa kabilang bench. Tumayo na rin nga ang mga starters nila at habang lumalakad sila sa loob ng court ay unti-unting bumibigat ang atmosfera rito, lalo na nga na magkatinginan sina Henrik at Romero. Nakakabingi na sa loob ng venue ang makamundong kalampag na ginagawa ng mga taga-Nauhan. Pero ito ay normal na senaryo lamang para sa Sea Lions dahil ganito rin ang nararanasan nila kapag nasa home court sila tuwing semis at finals. Nauhan Exterminators, Leo Casapaw number 33, 6'2" point guard. Maki Romero number 24, 6'0" shooting guard. Dexter Garejo number 9, 6'4" small forward. Jansen Ledesma number 20, 6'8" power forward. Chris Nerio number 4, 6'9" center. Puerto Galera Sea Lions, Henrik Ramirez number 3, 5'8" point guard. John Ray Perez number 5, 5'8" shooting guard. Nico Terona number 16, 6'5" small forward. Carlo Ibanez number 24, 6'7" power forward. Jeric Salonga number 4, 7'0" center. Ang pagpunta ng referee sa gitna ay sinabayan na nga ng pagkalampag ng malalaking tambol ng mga taga-Nauhan at ngayon ay makikita ang mabilis na paghanda ni Salonga at Nerio. Huminga pa nga ng malalim si Jeric at pagtingin niya sa kanyang katapat ay doon na nga rin itinalang pataas ng referee ang bola. Naganap na ang jump ball at makikita ang sabay na pagtalo ng dalawang sentro sa gitna kaso isa lang ang magwawagi sa hampasang ito at si Salonga nga ang nanaig. Sinambot agad ito ni Carlo na mabilis na ibinigay kay Henrik Ramirez. Nakita nga agad ni Henrik ang pagbaba ng mga kalaban sa side nila
Siya naman ay hindi nagmadali at sa paglampas niya sa gitna ay makikita naman ang paglapis sa kanya ni Romero. Dito na nga kumawala ang cheer para kay Maki na ikinangiti naman ni Ramirez. Bumigla nga ng takbo si Henrik at sa pagsabay ni Maki ay napaseryoso siya nang bumangga agad siya sa katawan ng isa nilang kalaban. Isang screen nga ang ibinigay ni Carlo at si Ramirez naman ay bumigla ng bilis. Dumiretso ito sa basket at dito naman ay napahabol si Maki at Ledesma kaso bumigla ng hinto si Ramirez at isang bounce pass ang kanyang ginawa na pinadaan sa pagitan ng dalawang kalabang sumabay sa kanya. Mabilis namang sinambot ni Carlo Ibanez ang bola at nangaharangan na siya ng sentrong sineryo ay doon na nga agarang tumalon ito para magpakawala ng isang malapit na jump shot. Isang bank shot ang naging unang puntos ng Puerto Galera. Mabilis naman tumakbo ang mga nakaasul sa side ng nauhan. Kasabay rin ito ay ang pagsambot ni Maki sa bolang ipinasa ni Neryo. Sa pagdating nga ni Maki sa side nila ay agad na kumawala sa venue ang chant na MVP para sa kanya. Makikita nga rin ang paghahanda ni Nagarejo sa kaliwa at kasapaw sa kanan. Ngayon nga ay si Ramirez ang nakabantay kay Maki. Makikita nga rin kay Henrik na kalmado lang ito na nag-aabang sa kanyang gagawin. Pansin nga ito ni Romero at hindi na ito gaya noong unang laban nila na nagpupumilit na umagaw ng bola mula sa kanya. At ito ang mas delikado. Sabi nga ni Maki sa sarili at si Garejo nga ang napili niyang screen. Pagka-delay ni Ramirez sa paghabol sa kanya ay isang mabilis na step back naman ang ginawa ni Romero. Espasyo lang ang kailangan ko at kaya ko nang pumuntos. Kailangan kami ang makakuha ng momentum sa simula ng game. Wika pa nga sa sarili ni Maki na kalmadong tumalon para magpakawala ng tres. Pumawala na nga ang bola sa kanyang mga kamay kaso ang inaakala niyang si Tron na ang hahabol sa kanya ay nagbago. Si Carlo Ibanez ang lumitaw at sinabayan siya nito sa kanyang pagbitaw sa bola. Umalingaw-ngaw ang malakas na block ni Ibanez kay Maki Romero at nagawa nga nitong mapatahimik ang home crowd lalo na nang si Ramirez pa ang nakakuha ng bola. Paglapag nga ng dalawa sa sahig ng court ay kumaripas agad sila ng takbo para humabol kay Henrik. Nagwawala nga ang crowd ng defending champion pero kumawala rin ang malakas na cheer ng nauhan nang maabutan ni Garejo si Ramirez. Kailangang matulungan namin si Captain Maki. Hindi na ito regular games na pwedeng matalo. Sabi nga sa sarili ni Dexter na biglang hinuli ang bolang hawak ni Henrik. Kaso nang gawin niya iyon ay nagawa agad ni Ramirez na iikot ng talbog ang bola sa kanyang likuran. Napadiretso si Garejo at dito na nga napangiti si Henrik nang pati si Maki ay sumugod sa kanya sa pag-aakalang magpapakawala siya ng quick jumper. Kaso gumuhit ng mabilis ang bola papunta sa ilalim ng basket. Naroon si Ibanez na iniwanan ni Romero. Napaharap naman doon si Garejo na biglang humabol dito kahit huli na. Pagkahawak ni Carlo sa bola ay bigla siyang tumalon ng mataas at dito na nga napaseryoso si Garejo dahil pakiramdam niya ay isang malaking pagkakamali ang pagsabay niya rito sa ere. Ang sumunod na nangyari ay ang nagpatahimik sa home crowd nang iposterize ni Ibanez si Garejo gamit ang isang one-handed dunk. Bumagsak si Dexter at sa paglapag naman ni Carlo Ibanez ay binigyan niya lang ito ng malamig na tingin at sa pagtatagpo naman ng mata nila ni Henrik ay doon na nga siya napangiti ng pasimple. Mabuti na lang at walang foul na itinawag ng referee para kay Dexter Garejo na napakuyom na lang dahil sa nangyaring iyon. Nice pass, wika ni Ibanez sa kanyang team captain na nilampasan lang din si Maki na parang wala lang. Depensa na, sabi nga ni Henrik at sa pagdating naman ng team ng nauhan ay napaseryoso ang marami nang makagawa si Maki ng turnover nang ilak ni Carlo Ibanez ang depensa niya rito. Si Ledesma ang humabol sa lumabas na bola pero si Carlo pa rin ang sumambot nito sa loob ng court. Mabilis niyang itinawid sa gitna ang bola kasabay ng pagbaba ng lahat ng players. Si Maki nga ay kalmado pa rin. Ito ay sa kabila ng nangyayari kaso ang steal na ginawa ni Ibanez kanina ay hindi rin nakakatuwa para sa kanya. Sinugod ni Maki ang bola sa kamay ni Carlo kaso
Mabilis na umatras si Ibanez at walang alinlangan na nagpakawala ng isang long three na lalong ikinatahimik ng home crowd dahil sa paghalit nito sa basket. Nagwala nga ang mga supporters ng Sea Lions dahil doon. Kasunod nga agad nito ay ang pagtawag ni Coach Mabs ng timeout dahil sa ilang possession pa lang ng kalaban ay isang malinis na 7-0 agad ang naging score. 7 puntos na sunod-sunod nga rin ito para sa player na si Carlo Ibanez na binigyan pa ni Henrik ng tapik sa balikat habang sila ay naglalakad papunta sa kanilang bench. Ayos ang ginawa mo, masayang wika ni Henrik kay Carlo. At makikita nga sa mata ni Ibanez ang tuwa dahil siya ang magiging main offensive weapon ng team at primary defender ni Maki Romero ngayong game. Pasensya na nga pala sa ating narration ngayon kasi may singaw ako sa dulo ng dila. Nandun pa naman sa may pag nagsasalita. Medyo masakit pag natama sa taas. Kaya medyo ipit yung ating narration ngayon pero sana gumaling ito sa Lunes. Maraming salamat. If nagustuhan mo itong ating update, i-like mo lang. At kung hindi ka pa subscriber, subscribe na sa channel. Maraming salamat. Happy weekend.